Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy. Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isa kahit isang tuka. Ang ating Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat. At syempre ito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. At syempre ang ating makakasama dito, walang iba kung hindi ang ating katotong Ewan. Ang inyong katotong Paski Natividad nagbibigay ng isang magandang hapon at mapagpalang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana po'y manatiling nakatuon kayo sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy dito po sa Kakampi Online. Ayan. At syempre mga kakampi, doon na naman po, marami naman po tayong pag-uusapan. Talakayan, isa-isa natin pag-usapan dito lamang sa ating Talakayang Pinoy with Katotong Paski. And of course, kasama pa rin natin sa kabilang linya, walang iba kung hindi ang ating butihing Katotong July. Si July, oo. Ayan. Saan ba galing nga si July? Katatawag lang eh. Medyo... Oo nga, saan nga galing? Lagi lang siya sa Bulacan. So from Bulacan, doon siya nagre-report galing doon. Doon siya kinukuha niya yung mga balita ro sa mga paligid ng Bulacan. Okay. So, kamusta ang ating issue ngayon, sir? Saan ka pa galing? Ay, doon sa City of Manila, City Hall ng Maynila. Wow, kala ko City of Smile. Natulungan ko si yung ang aking po sa gustong working student nag-aaral sa UDM. Universidad de Manila. Naengganyo siya ang mag-apply dahil paglabas niya ng trabaho. Malapit lang doon, no? Di ba? Katapat lang siya ng eskwela. Kanya, yun, dahil kakayanin niya kaya, mahirap trabaho doon. Mahirap trabaho. Sa McDo. Mahirap. Di ba waiter sila, waiter? Hindi lang. Kung saan ka lang ma-assign. All around. Pagka nakikita ko nga yung mga batang nagtatrabaho ron eh. Pag walang bakante, pagka nakita nung manager na walang masyadong customer, papalinis lahat. Paglilinisin niya. Oo. Pero ganoon talaga, parang training din 'yon. Diba? Training din yan na kung saan ay anong tawag doon? Matututo ka disiplina una, diba? Totoo yun. Meron kang tinitingnan na boss, yung mga gano'n, di ba? Yun. So, magkakaroon ng management. Magkakaroon siya ng disiplina sa sarili din niya. Yun. Tsaka yung mga ganong bata pa, magandang makakuha ng experience. Para hindi tatamad-tamad. Ay, nako, yung iba. Halimbawa, yung anak ko din dati ganyan eh. Sabi niya, gusto kong pumasok.
Isang araw pala, Yoko, ang hirap pala dyan. Oo, Yoko, sabi niya, susulat na lang ako dito. Kasi gusto, di ba, parang nakakatuwa lang pag naka-uniform, di ba? Kasi estudyante ka papasok doon, nakita mo, ay, ganyan ka pala magtatrabaho, ganyan. Ay, di tuwan-tuwa naman yung mga bagong magtatrabaho. Pero napakahirap. Dixon, yung nakita ko ngayon na bagong sistema sa pagkuha ng mayor's permit, health card, at saka yung Mahirap din magkuha ng mga health card. yung requirements ng trabaho bago magsimula. Yung kung hindi ka pala marunong masyado sa ganitong gadget na at tawag dito, yung Online na kasi ngayon. yung cellphone. Mahirapan ka. Kamukha na tinuruan siya, yung bata, yung apo ko, tinuruan ng taga Manila City Hall sa Bureau Permit kung paano i-contact yung online. Ngayon, sa online na yun, lalabas yung mga application form, pipildapan mo yun Doon na lahat. Oo. Kaya magaling naman yun. Pero kailangan tuturuan sila. Kasi pag hindi ka marunong sa cellphone, katulad yan, ako, hindi ko alam yung ganon-ganon. Oo. Di ba? Kaya alam ko lang mag-text, magtumawag. Alam mo lang mambola. Pero alam mo, yung isang nakita ko doon na ginagawa nila, yung, kasi ako nung nag-apply naman ako sa PhilHealth para doon sa aking, kasi di ba, na-operahan nga ako, di ba? Itong Pebrero. Isang napansin ko, lahat naka-online na talaga lahat. Nag-apply ako para sa PhilHealth. Online talaga. Una, pag nagkamali ka sa isa, babalik ka na uli. Pag nagkamali ka, babalik ka uli. Kumahaba na naisulat mo. Oo, tapos babalik ka uli. Ay, sabi ko, teka, tawagin ko yung mga IT. Di ba? Natapos. Marunong. Kailangan may marunong. Kasi pag tayo gagawa, ang lilit di ba? Ang lilit na ganyan. Tapos, maiinis ka kasi paulit-ulit. Ha? Yung kagandahan, yung laboratory, contact na rin nila. I-schedule ka, halimbawa. Doon na rin sa online na yun. Sa online na yun. Kontakin nila. Text mo kayo. Schedule ka na kagad. Para pagpunta mo kinabukasan, hindi ka napipila. Nandoon na yung pangalan mo, nandoon na yung schedule mo. Pag dumating ka na lang, kaya lang on time ka sa punta dahil baka, yun nga, hindi ko malaman kung ma-late ka, baka iulit ka pa rin sa, babalik ka. Kailangan wag ka malilate talaga kasi ang dami rin aplikante. Ang dami nga. Kanya, kailangan talaga bakit naman magtatrabaho? Libre naman ng school. Yun nga, may allowance pa. Kaya nga, bakit daw gusto niya? Ewan ko, basta naman maka-experience siya. Tsaka siguro may mga plano siya, balak siyang pagbibilhin. Sa bagay, hindi ka makakahingi sa nanay mo. Sakto lang, di ba? Sa akin may extra siyang 100 sa araw. Pwede na rin. Siyempre, pamangkin mo naman apo na, apo. Anak kong bunso. Okay. So, ayan sabi nga natin, kailangan talaga online lang tayo. Hindi pwedeng hindi, no? Oo nga. Online lang tayo. At siyempre po, ngayon ay araw ng Miyerkules. Marami pa ring issue. Una, wala na yung bagyo, no? Wala na yung bagyo. Tama? Wala nang bagyo. Habagat lang daw yata yun. Pero pag habagat, lalong yun di ba? Diferensya, yun. Okay, at syempre, sabi nga ni July, tuloy na. Si Katotong July. Tuloy na po ang eleksyon sa October. Okay, so, sa Katotong July? Pasok. Yes, Katotong Pe at Katotong Paski, no? Timbog, itong nagbebenta ng illegal na droga o shabu. Diyan sa mismong compound ng Nabotas Police. Mismo pa sa loob ng Nabotas Police compound, na kung saan may inaabangan siya para may pagbibenta siya yata, police din yata
Yun nga, nangyari, na-detect siya ng mga kapwa niya, na-detect ng pulis na yung pala isang, tawag na pusher buyer, Katotong Paski, Katotong Pe. Lakas ang loob, Nasa kote. Itong nasabi may na malakas na nagbebenta ng bakit? illegal na shabu. Mismo sa loob pa na compound ng PNP ng Dakotas Police. Ang kapal ng Kaya nakakalungkot, biro mo mismo na ng police station, pinapasok na ng mga nagbebenta ng illegal na droga. kaya nga galit na galit yung pinaka-happy yan, At sabi niya, hindi niya akalain na meron palang naliligaw pa rin mga illegal pusher diyan sa mismong Navotas. At napagtripan pa itong compound ng PNP na Navotas Police Headquarters. Para hindi halata. Yun, Di ba? Yes. Para hindi halata, Katotong Na. Para hindi halata. Para hindi halata raw yung pagbebentahan. pag-aabutan. Oo. At ang masaklap nga nagpanggap din yung kunyari yung pulis na bibili. Kaibigan niya matali. Yung problema nga, na-detect ng mga kasama niya, yun. Naghihimas na siya ngayon ng malamig na rehas o mainit na rehas sa itong nasabing suspect. Alam mo, nakatatawa nga yung mga ibang yung ibang mga kapwa nila pulis yun, mismo doon pala meron na pala nagbebenta sa mismo loob pa ng compound ng police station na walang ng takot itong nasabing suspect na para bang wala siyang sinisino. Pero mo, police station pa yung pagbebenta niya. Ito pa ng suspect, si Isabelo Reyes, 42 anyos, taga Navotas. Kaya matagal na pala itong minamanmanan ng Philippine National Police Narcotic Unit o Drug Enforcement Unit. Ngunit nag-iba ito ng mukha naka-bull cap, naka-sunglass, blondie buhok, at medyo gumwapo. Laki ng katawan, kala nila disenteng tao, yung pala tulak-to ng pinagbabawal na gamot. So yun, kakasuhan na siya ngayon ng nakaukulang kaso sa paglabag sa tinatawag na illegal Republic Act na against sa drug. At siya na ngayon ay in-inquest na sa piskalya para magkaroon na ng commitment order. Walang kondon. Matinang hearing, masentensyahan na nasabing paglabag sa illegal drugs. Yes, May kasangkot na pulis doon. Oh. Kaibigan niyo, nakala niya, kakampi niya. Bandang huli, nilaglag siya. Siyempre, alam mo naman ang pulis. Nagpanggap. Wala namang kakampi yan Lahat, kalaban yan Oo. Yan ang nangyari na. Parang siguro hinuli lang siya talaga sa akto. Shock siya. Oo. Kaya nga nakakatakot, biro mo isipin mo. Sabi, kakapal naman ng mukha nito, biro mo sa loob pa ng Navotas Police ka magbebenta. Alam mo naman police station yon. Ito nakapagtataka, nag-iisip sila, baka marami rin bumibili dati doon, mga adik na police. Kaya ipag-drug test nga ni Kernel lahat ng kanyang mga tauhan na-involve, lalo na ngayon na nakasuhan na yung 50 na involved sa droga, ng DILG, tsaka Napolcom, yung sila General Benamin Santos, sila Kernel Domingo, Kernel Azurin, at yung pa mga kasama niya na ngayon nakasuhan na yung sa kaso yung nahuling si Sargento Mayo. Yung naalala mo yun, yung sa Tondo, nahuling droga na may sa isang bodega. Ngayon, tuloy-tuloy na. Kaya nagbabala na ito si PNPG pa, Benji Acorda, na walang sasantuhin ang PNP kahit nila Kabaro to, kahit General ba to, kung ano man to. Kahit congressman to, governor o mataas man, pag nahuli ka at napatunayang ikaw ay involved sa droga, ikaw ay kanilang kakasuhan para makulong sa kulungan at ikaw na may init na rehas. Para sa Kakampi Online, Talakayang Pinoy, Jilay Pudok reporting. Okay, thank you. Ayan, talaga droga kahit saan, Di maubos-ubos. Sa loob pa. Sa loob na nga ng presinto. Oo nga. Mukhang yan, sinigurado na nila na, swak ka na talaga. Diba? Pero, hindi natin alam, baka mamaya may din siya, di ba? Baka na rin yun Ha? Baka, Sa tingin mo? Baka kasabot na rin ng mga pulis yun. Inulog na lang. Okay. So, bago tayo magdire-diretso, magpalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano
Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong. Pinutol. Ayan, ang cold shampoo na ito ay Talmoya Cold Shampoo for hair grow, hair fall, and para sa mga dandruff. Ayan, 11 ingredients of traditional Korean medicine. Ayan. At ang isang nito, 1 liter is for only, masyadong ma-echo. 1 liter is for only 1,750. And 300 ml only for 750. Okay, saan bibili? You can call Paski Natividad, yan, Katotong Paski sa 09287-354-919. Right? Yan po yung, yung subok na tutubo ang buhok, subok na matatanggal ang balakubak. Okay, ayan. At syempre, next natin dyan ay ang ating Gems Resort. Ayan. Diba? Ito yung matatagpuan sa Tagaytay Gem in Tagaytay Captain Lopez. Tama? Tama, Captain Lopez. Ayan. Ano yung street yun, Captain Lopez? Kasama namin sa PCG, yan, sa Coast Guard Auxiliary. Yun ang may-ari? Siya may-ari. Captain Captain Lopez. Retired captain ng Barcorel Seaman. Okay. Okay, Tagaytay Gem, you can call 0917-535-6259. And of course, Paski Natividad, 0928-473-44919. Ayan. Ito po yung matatagpuan sa may Proc 145 Enrile Road, Patutong, Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito ay near Mahogany Market. Ayun ang kinakainan natin pagka di ba? And Mater Dai Academy. Ayan. Gems Resort. Gaano kaganda ba yan? Maganda, malinis at malinis ang tubig, malinis ang mga kwarto, malinis ang kapaligiran, lahat. Okay. At may mga palaruan ng bata. Yan. At syempre ang ating Bayview Park Hotel, nakalimutan na ni Lolo. Ang Bayview Park Hotel ay matatagpuan sa panulukan ng Rojas Boulevard at Boulevard, saka ayan. United Nation Avenue, Ermita, Manila. Ayan. Bayview Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. Kaya, tara na. Kung kayo gusto niyo mag-relax, mag-enjoy, at dyan lang kayo sa Ideal Hotel for Tourists and Business Travelers. Kaya kung ikaw, sir, ay pupunta dyan sa may US Embassy, Yun. ayan Kung may na. mga dokumentong lalakarin para para sa abroad, sa US, ay dyan na lang ho kayo magpahinga, lalo kung mga tagalalawigan. No? Alam mo, kulay na kulay niya sa Europe, ganyan eh. Sa Netherlands, sa Switzerland, ganyan-ganyan yung mga ano nila, pati kulay. Pati kulay. Pati kulay nung mga pintura na yan ay Europa po ang dating. Okay. At syempre, balitaan muna tayo. Tingnan muna natin ang ating mga, marami ba yung mga balita? Sa customs. Okay, tingnan na natin. Balitang Bureau of Customs. BOC, tingnan natin. Ayan, BOC advances Custom Administration and Cooperation in Asia Pacific Region at 24th WCO Conference. Ano ba nangyari dito, kuya? Ayun yung mga Foreigner ba yan? selected na mga administration ng bawat opisina. Bawat head ng administration sa Bureau of Customs. Sila po yung mga delegado sa naganap na customs World Customs Organization.
Saan to ginawa? Sa Australia ba to? Sa Australia. Kaya pala naisip ko kanina yung Australia. Kasi sa Australia, pagka pare-pare sila nakaganyan ang suot. Talagang kana. Ito ay commitment to international, no? Usapin ng custom cooperation and collaboration ng Bureau of Custom, di ba? Yun So, yung... parang tuturuan sila paano hindi ngurap. Para hindi, yung administration yan eh. Kaya yung mga head ng administration Lahat. nandiyan. Ito ay kasama dyan, Asia Pacific Regional Head of Custom Administration. Yan sinasabi mo. So, starting to ng 28 to 31 ng May. Katatapos lang. Napuntahan ko yung Perth. Yan. Ang mga delikado dyan ng Bureau of Customs ay si Collector Risilda Oquias, ang hepe ng BOC External Affairs Office, at si Miss Denisa Santor ng Office of the Commissioner. Sila po yung mga delegado ng Bureau of Customs na ipinadala sa Australia. Ayan, sa Perth. Parang may tao ba doon? Para umatendo sa World Customs Organization. Si Commissioner Bienvenido E. Rubio ang nanguna sa Philippine Delegation. Yan, di ba? At sinasabi mo kanina, Collector, ayoko salitang Collector, Rechidal Oquias. Oquias. Yan. Yan. So, napakaganda. Next natin. So, teka mo na ha. Ibig lang sabihin nito, papalakasin talaga yung kooperasyon ng bawat lugar, di ba? Siyempre, may nanggagaling sa, di ba, may mga padala galing sa Perth, galing sa Australia. Di ba? Mga box, ano tawag dito? Yung... padala. Yung mga... yung... balikbayan boxes balikbayan boxes. Di ba? Kailangan coordinated sila sa ganong bansa upang sa ganon hindi magkaroon ng delay o mga kawatan sa Bureau of Customs. Ganon, di ba? So parang, tsaka alam na nila kung sino yung mga nagpapadala, di ba? Kooperasyon ang kailangan dyan di ba? Kaya... Oo. At syempre, ang host dyan ay ang Australian Border Force, ang ABF. Diba? Okay. So, next natin ay, tingnan nga natin iba. Ito, humigit kumulang na 400 lingkod bayan ang nakatapos ng PCG training. May babae ba dyan? Yung bagong recruit. So, merong humigit kumulang na 400 lingkod bayan ang sabay-sabay na nakatapos ng Philippine Coast Guard training sa Regional Training Center sa Taguig. Taguig lang. Taguig lang. Sabi, pinasok mo ibang mga apo mo dyan. Malalaki katawan nun. Diba? Oo nga. Hindi pa tapos ang pag-aaral Ay, di ba pwede naman matapos dyan? Kailangan graduate ng college dyan Okay. Dati second year college pwede na. O kaya ngayon dapat graduate na. Ngayon graduate na. Ay, naku. Kala ko pwede na ang third year, tas doon na magsisimula mag-aral. Hindi makatulad sa PMA yan Okay. Sa PMA, high school graduate ka. Papasok ka dyan. Doon ka na magkukuleyo. Akala ko ganun. Okay. Hindi, iba rito. Yung inaanak natin, ganun din ba? Nandun na siya, di ba? Sa PCG din? Oo. So, siya talaga? Nag-work na siya talaga doon? Regular na. Ayun. Regular na tawag doon. Magkano ba sweldo dyan? Ha? Magkano sweldo? Ngayon malaki. Simula 30,000. Malaki kasi. Maganda. Kasi yung mga pagka nag-employ ka sa mga kumpanya, mga 18,000 lang, 20,000, di ba? Okay. Pinangunahan ng mismo ni PCG Commandant CG Admiral Artemio Abu yung graduation, di ba? And of course, congratulations yan sa mga yan, Talagang ang galing, di ba? Parang bayan, lingkod bayan ang tawag sa kanila. Ano yan, yung mga non-officer? Oo, hindi pa officer yan. Pero pwede bang maging officer din yung mga yan? Oo, dahil kanya nga college graduate yan para papunta sa officer
Okay. Okay, So, katot- Class 95 2022 Mandilab na binubuo ng 376 na male trainees. Anong mensahe na binigay ni Admiral Abu? Sabi niya ang kahalagahan ng katatagan ng isip at katawan, pasensya at determinasyon tungo sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ganda, di ba? Oo nga. Okay. O sige, tawag Pasukin pa. natin si Katoto July. O, Okay, Katoto, sige. Pasok. Yes, Katotompe, tsaka Katotong Paski. Pasensya na sa mga kumakain ngayon. Alam nyo, nagkaroon ng tinatawag na car accident. Diyan kanina sa may EDSA, no? Mandaluyong, kung saan halos durug-durug yung katawan ng tao eh. Pati ulo, natanggal eh. Saan yan? Anong sinasakyan? Oo, patay. Dahil nga sa bilis ng kanyang pagmumotor, Motor. Nagmumotor pa naman ako. Ang mali dito, yung bang mga linya na dinadaanan ng bus. Doon siya pumunta. Doon siya Highway. dumaan. Mga highway. Oo, na ano siya ng SUV, no? Nahagip siya ng isang SUV. Hanggang sa tumilampon siya, dumating naman itong fuel tanker na isang truck. Nako, nasa kasaan? Kinaladkad siya. Ayun. Halos siya, nakakalungkot dahil nga durug ang katawan, wala na yung ulo, pati kamay, hiwalay. Kaya pinunta kanina ni chairman ng MMDA tsaka mga highway patrol group at lahat ng police traffic management group. Nakita talagang wala nang hindi mo na masabing Ano to? Nagmumotor lang siya? Yung private? Oo. Pinag-aaralan ngayon ng MMDA yung kanilang mga CCTV at iba pa CCTV na nakahagip dyan sa SUV na nananawagan sila na kung pwede sumuko na lang dahil kawawa naman. Ito palang biktima, nagtatrabaho to yata sa may Pasay City, parang yung parang mga delivery ng Lalamove, gano'n. Ano tawag doon? Yung kasawi ang palad. mga nakamotor. Oo, parang May tawag doon sa nagdi-deliver ng mga ano yan eh. Lalamove or Grab, no? Mga ganon. Rider. Rider. Nakita yung ulo, durog, tapos ang utak, bali-bali ang katawan ng pati kamay. Wala na. Parang Siyempre, hindi naman kasalanan ng tanker yun. nga sa nadaanap fuel tanker. O kawawa naman at para bang nakita na talagang halos nakakalungkot, lalo na sa pamilya. Hindi niya akalain ang kanya asawa papasok sa trabaho. Yung pala, nabiktima na nasabing aksidente dyan sa may Mandaluyong EDSA, no? Reliance. Sa highway siguro yan, sa EDSA. Oo, alam mo naman kasi dyan, Katotong Pet, saka Katotong Paski, napakabilis ng mga sasakyan yan. Oo. May linya naman yung mga motor dyan eh. Bakit kaya... Panawagan ng MMDA ito na ang linya ng mga bus ay huwag dapat nilang linyahan tulad ng mga motor. Kasi alam mo yung mga kung tawagin niya kamote group eh. Kamote group, yung mga nagmumotor na yan na kahit na hindi nila linya, pinapasok na. Kaya karamihan biktima ganyan na Katotong Pet at Katotong Paski. Hindi nila alam, may mas mabilis pa sa kanila sumusunod. So, noong nakaraan lang, nakita ko sa Facebook, nagmumotor siya. Pagtingin niya, wala na pala yung paa niya, hindi niya na maipadyak. Putol na pala. Tinamaan din ng sasakyan ng SUV. Kaya nananawagan ng MMDA sa mga motorista o ano man, sino man, o kamote group ng rider group, na mag-iingat sila dahil hindi sila bibiruin ng EDSA. Dahil ang EDSA, dami na namatay dyan sa pamamagitan ng mga car accident. So yan, tayo natin uli at yung follow-up report dyan. At alamin natin kung sino yung kasi bibigay ito kung yung buong detalye kung sino yung pinakapamilya nito na hindi mo na sinabi kasi baka mamaya mabiglakan niya yung pamilya at alam mo naman, lunos itong nasabing nangyari ito dito sa may EDSA na kung saan napundol ito na SUV. Kaya nananawagan naman ng MMDA na kung sino man yung SUV, sumuko na at suko na yung kanya sasakyan
at sumuuna rin yung driver na nakabunggo sa nasabing motorsiklo diyan sa EDSA Reliance, Mandaluyong City. Yan ang aking update para sa nasabing car-accident. Julie Pudok, Talakayang Pinoy, Kakampi Online Report. Thank you. Ayan, balik tayo sa ating programa. Masipag na field reporter si July Pudok. Okay, balik tayo sa ating programa at syempre ang ating balita. Balikan natin. Ayan, nationwide recruitment ng PCG nagpapatuloy. So, kailangan pala graduate ko. Kailangan graduate. Oo. Sir, lapit. Nagpapatuloy ang nationwide recruitment ng Philippine Coast Guard or PCG para sa mga nagnanais na maging bahagi ng serbisyo. Deadline June 20 ay malapit na. Sa next Tuesday. Siguraduhin na nakakonekta sa Wi-Fi o meron kayong mobile data para lumabas ang litratong bahagi ng post na ito. Nationwide ito at mahalagang impormasyon tungkol sa nationwide recruitment. Good luck po sa atin lahat. Sir, paano yan? Parang online din eh. Online ang apply dyan. Tapos personal, pagka kukuha ka ng entrance exam. So, kailangan college grad. Patawag ka naman yan pagka nag-online ka. Tapos pagka na-screen na nila yung mga pangalan, susulatan kayo o online din, tatawagan sila na upang mag-examine ng entrance. Okay, at may babae oh. Okay, ulit, deadline, June 20, next Tuesday po yan. Siguraduhin daw po yun naka-wifi o meron kayong mobile data para lumabas ang mga letratong bahagi ng post na ito. Okay, next natin. Ayan, rank 1, MWP, Collard in Pasay. Sino yan, kuya? Ayong nahuli. Most wanted person sa Pasay City Police Station. Naku, baka ito na yung nagnakaw ng mga gamit natin dun sa... Alam mo, di ba, ninakawan tayo dun sa Pasay dati? Dun sa kabila, sa may EDSA. Oo. Baka ito na yun. Ang bata naman, kuya. Oh. Rapist Rapist naman yan. Rapist ba to? Oo, malay mo din. He was identified as Michael Joban Humang. Humang It. Most wanted person. Second quarter of the month of June, element of warrant, Subpoena Section at Pasay City Police Station. Ano bang anong kasalanan niya? Ang dami niya. Yung masyado ng manyakis. Okay, crime, rape of docketed under, ano na siya, nabistahan na pala. Diba? May tumakas na siguro, kanya na-wanted siya. Nawala siguro ito dati pa. Parang gano'n, diba? Takas-takas, yan. Nasipwena, hindi umaten. Yan. Bata pa, tingnan mo. Bata pa, siguro, mga teenager lang yan. Wala pang 20 yan. Mga 18. So, June 13 ito, Tuesday, about 3 p.m., sa may Kalachuchi Street, Maricaban, Pasay City, di ba? Yan, doon siya nahuli. Kasi may mga pending warrant of arrest na pala siya. Yan. Okay, next natin. Rapist. Rapist. Ito naman. Department of Health. Mag-ingat. Ulitin mo, balik mo daw. Pinag-iing. Ayan, ano sabi mo, sir? Ingat sila dyan dahil matinik yan. Baka pati sa kubetas. Parang batang-bata pa no? Bata talaga yan. Siguro, mga 18 lang yan, 15. 16. At ito, hindi siya makakalabas without bail. Without bail. Siyempre, rape wala yan. nang multa-multa yan. Ang rape talaga, walang piyansa yan. Talaga? Okay. Kaya dapat yun para madala yung mga ganyang Yan yung mga pagka rape at saka parang medyo nabubugbog yata sa loob. Yun. Di ba? Napansin mo? Galit yung mga preso dun eh. Di ba, magnakaw ka lang, huwag kang mang-rape. Yun. Lalo na kung bata pa. No? Kung bata pa yung yung babae. Babae, oo. Naku po, patay kang bata ka dyan. Okay, next natin. Ang Pasay City Police po ay sa pamumuno ng ating kaibigang si Lieutenant Colonel Uy ng Pasay City. At siya nasa ilalim siya ng
Southern Police District na pinamumunuan ng ating Police Brigadier General Kirby John Brian Krapp. General Krapp, siya po yung namumuno sa Southern Police District. Under niya po yung mga Southern katulad ng Pasay, Parañaque. Okay, next natin. Ayan, DOH together with USH. Galit ako dyan. Partners convene Duwag Management Committee meeting. Eto naman ulit, ang mga taga-USH. Ayan. Ano ba nangyari dito, kuya? Ayan yung dahil sa bagong upo nga yung itong DOH o Department of Health Secretary ay patuloy ang kanyang panawagan o pagdalo sa mga ganyang tungkol sa mga objective o development objective agreement management committee. Yan po yung USAID na kinasasaniban ng ating bansa para makahingi ng tulong sa US o USAID. Kaya po dumalo po ang ating butihing sekretary dyan at si Secretary Teodoro Teddy Herbosa. Yan po yung at kasama niya ang ating USAID Office Director si Michelle Lang Ali. Sa ika nga pag collaborative work ng Department of Health nitong kasagsagan ng COVID-19 noong panahon ng pandemic o pandemya. Kaya yan po yung magandang pagkakataon na ang ating ang ating bansa ay na-partner o nagkaisa sa pakikipagtulungan ng United States aid sa dinaluhang convinced DOWAG Management Committee meeting. Yan po ang ating balita sa Department of Health. Wala na tayong balitang iba. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita at mga talakayan dito po sa Talakayang Pinoy. Makailan, binabati ko pala ang ating mga taga Bureau of Customs sa Section 1 sa Assessment Division ng Manila Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ito pong mga kaibigan natin sa Section 1 na pinangungunan ng ating Section Chief na si Sharlon. Ang assistant niya ay ating kaibigan na si Mrs. Balagtas. Ang kanilang mga staff ay pinangungunahan ni Tina, Jeff, si Baby, si Lucky, at si pa ba yung ibang nating kaibigan dyan na masisipag sa gawaing Bureau of Customs, lalo na sa mga pag-assess ng mga babayaran taxes na mga kalakal na nagmumula sa ibang bansa. Mabuhay ang Section 1 ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Ganyan din po naman ang ating mga kaibigan na may mga birthday sa ating mga kaarawan sa itong buwan ng Marso. Itong buwan ng itong buwan ng Hunyo, June at
Ang pagdiriwang nila ay binabati natin simula June 1st hanggang June 31. Lalo-lalo na sa aking mga tropa sa ay ka nga doon sa Rotary Club International, Rotary Club International District 3010. Hindi po naman sa ating mga kasama sa Rotary Club President 101, ang ating mga kasama sa Rotary Club of Manila South, sa aming bagong presidente na si Sheila, dati pong pumalit sa ating presidente o past president na si Henry. Yan po yung mga kasama natin sa Rotary Club International District 3810. Sa ating mga kasama rin sa Philippine Eagle, sa Manila, Aduana Eagles Club. Sa ating mga kasama rin sa Professional Eagles Club. Yan po yung mga, yung mga kuya-kuya, ate-ate, bunso-bunso. Yan po mga kasamang, yan po ang mga tawagan dyan sa okod ng aming samahan. Ganun din po sa ating masisipag na Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA. Sana po'y makarating kayo sa malapit na sa nitong buwan ng June 16, 17. Yung pong National Convention namin ay gaganapin sa Hillcrest Hotel, Nasugbu, Batangas. Tinatawagan natin ng pansin ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa buong Pilipinas ay marami pong kasapi. Kaya dumalo kayo sa ating National Convention na gaganapin sa Hillcrest Hotel, Nasugbu, Batangas, simula 16 ng 17 ng buwan ng Hunyo. Ito pong linggo na yan. At ating mga kasamang nagdiriwang din at ng kaarawan, sana ay lumawig ang inyong panahon sa inyong kaarawan. God bless you more. Pinabati ko rin ang ating mga kaibigan sa Land Transportation Office na Tayuman, Manila, si Miss Juno de la Cuesta, yung ating mga kaibigan dyan dito sa Pasay LTO, si Mrs. Kiwi ng Pasay LTO, Utility Service, Utility Public Service, ang ating mga kasama po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na ating naisusulat o pinupuri sa kanilang mga gawain sa ating kolom o dito sa aming radyo. Maraming salamat po sa inyong kawang-gawang paglilingkod sa ating pamahalaan. Ngayon po ay atin namang bibigyan ng kritiko ang ating isang driving school na hindi ko pa nababatid ang pangalan, pero may mga style itong racket na sinisingil o pinupuwersa ang mga nag-a-apply ng driving school para makakuha ng driving permit at saka license, student permit saka license. Yan po yung bagong patakaran ng LTO, ng Land Transportation Office,
hindi ka makakakuha ng lisensya o ng student permit kung hindi ka sisertipayan ng driving school na ikaw ay nakatapos o nakapasa sa pagmamaneho. Pero ito mong binabanggit kong driving school ay kasabwat po ng medical. Itong medical po, required lang po ng LTO pagka kukuha ka na ng student permit o lisensya. Pero kung kukuha ka pa lang ng certification ng mahusay ka o makapasa ka sa pag-aaral ng pagmamaneho, doon pa lang ho sila dapat kumuha ng medical para pagpoproseso ng ng lisensya mo. Kaya lilinawin po natin sa mga kinaukulan, yung pong ni-require ng LTO na kumuha ng mag-enroll sa driving school, hindi po kayo dapat kumuha ng medical. Kaya yung ano po hindi po siya hindi kayo dapat magpaloko sa mga ganito dahil ito po ay hindi compulsory. Kapag ang LTO, kung kayo po ay kukuha na ng lisensya at na-certifyan kayo ng driving school, doon pa lang po kayo po pwedeng magpa-medical. Kaya inulit ko mga katoto, mag-ingat doon sa mga ganong sistema o racket ng mga driving school na pipilitin kayong magpa-medical bago daw kayo ay makakuha ng certification ng driving school o bago mag-enroll sa sinasabing driving school. Yan po yung ingatan nyo at ireklamo nyo po sa LTO kapag ganyan sila. Para sa ganon, ang ating pong LTO ay gumawa ng aksyon na tanggalan ng karapatan itong driving school na to na kasabwat ng mga medical na sinasabi. Yan po yan ang mga reklamo pong nakalap ko doon sa mga taong gustong kumuha ng lisensya o student permit. Ang sabi sa akin ng reklamo, bakit daw pinipuwersa o pinipilit silang kumuha ng medical bago magpa-enroll doon sa driving school. Mali po yun. Kaya pinaliwanagan ko yung mga taong yun na wag silang pakumbinsi o paloko sa mga ganon. Basta sabihin nila ang alam nila doon sa pagkuha ng lisensya o ng student permit, doon pa lang sila pwedeng kumuha ng medical. Kaya mga katoto, wag po tayong paluloko ron o ireklamo natin sa LTO na siya po yung may karapatan na tanggalin ang lisensya po ng driving school kung talagang may sabuatang nagaganap sa pagitan ng driving school at saka sa medical o clinic na authorized ng LTO. Kaya linawin natin yung pong driving school, pwede po kayo mag-enroll dyan kahit na walang medical. Pag nakatapos kayo dyan, na-certifyan kayo ng driving school na fitted na kayo makapagmaneho o pwedeng makapagmaneho, doon pa lang kayo kukuha ng medical. At hintayin nyo ang LTO
na magsabi sa inyo na kumuha muna kayo ng medical bago kayo pumunta rito at i-attach yung medical certificate ng doktor doon na wala kayong diferensya sa mata o sa katawan para makapagmaneho. Yun po ang sistema talagang dapat na gawin. Kaya binanggit ko po itong ganitong issue dahil para makarating sa kaalaman ng kinaukulan na hindi sila dapat talaga kumuha ng medical hanggat walang order ang tanggapan ng LTO. Yan po mga katoto. Kaya yun po ang ating magandang balita sa ating mga kapaligiran. Ganyan din po naman sa ating mga ika nga may mga nakarating sa aking ding reklamo na tungkol naman po doon sa sinasabing kapabayaan ng kapaligiran ng mga iba't ibang barangay na sinasabi ng mga tao na dapat daw itong mga naging mga barangay ngayon wag nang bigyan ng pondo o budget. Kasi po yung mga barangay na karamihan ay wala nang ipagagawa o pagawaing bayan. Kailangan po diyan po nagmumula ang corruption o yung pagnanakaw ng pera ng bayan o dahil sa budget na wala namang ipagagawa. Alam niyo mga katoto, kapag sinabuat ng barangay chairman ang contractor o yung accounting, talagang kwampuyan. Magkakaroon ng korupsyon. Kasi yung resibo, pwede palabasin gumawa sila ng project kahit hindi. Kaya nandun po yung sinasabing korupsyon. Kaya dapat ang barangay, pag-aralan ng kongreso, napasweldohin na lang kung maaari. Wag nang bigyan ng pondo. Kung kinakailangan may pagawaing bayan, i-request sa city o sa LGU para maponduhan. Kasi wala naman talagang kamukha katulad no sa aming barangay. Noong panahon kong maging chairman ako noong 1986, hanggang ngayon yung mga pinagawa ko rin, tulad ng mga drainage na binaon sa kalye, wala nang baha. Yung mga pinagawa kong barangay hall, o yung pinagawa kong cover court, yung mga simento ng kalye na nirequest ko sa mga congressman, ano pa yung pagagawa roon? Ang gagawin na lang doon, declogging o linis kanal. Yung paglinis ng kanal, mayroon naman po tayong engineering na i-request natin dyan para sipsipan ng dumi o ang kanal ng basura. Kaya yan ang malinis na magkaroon ng corruption kapag hindi pinag-aralan ng ating mga kongresista yung batas na mananatiling naka-budget sa barangay ang pondo. Kung wala namang ipagagawa yung mga chairman na yan, kawawa naman yung pera ng bayan. Ay lang po mga katoto. Okay, sa pangbukas natin ay magkuha tayo ng isang panalangin. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong
Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Maraming salamat po sa inyo, mapagpalang Ama, sa inyong paggabaybay, pagsubaybay sa aming palatuntunan, 10 ng aming mga tagapanood at tagapakinig sa live streaming radio program na mapapanood sa Facebook at YouTube. Mapagpalang Ama, hinihiling po namin ang kaligtasan ng aming buhay ngayon at sa habang panahon nais mong ipagkaloob sa amin. Sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Ang inyo pong katoto, nagpapasalamat sa inyong pakikinig, Katotong Paski at Natividad, at ang ating co-host na si Miss Pe Nicodemus, Katotong Pep, Katotong Pe, ay nagpapaalam po sa inyong lahat na ating mga tagapakinig. Sana'y manatiling pakinggan nyo o panoorin ang aming programang Talakayang Pinoy. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Dani, at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Dani, at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan.